Sa lahat ng mga barangay captain, sa pangunguna ng ating napaka-sexing ABC President, palakpakan po natin mga kasama, lahat ng mga kapitan. And of course, mga barangay officials, mga magsasaka, mga mangingisda, mga kababayan ko sa Tagkawayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, 2015 na po tayo. Bagong taon. At may pagmamalaki po ni Governor J.J. Suarez na sa 39 na bayan, 2 lungsod na bumubuo sa lalawigan ng Quezon. Ang unang bayan na binisita ng pamalang lalawigan ay ang bayan ng Tagkawayan. Pagkatapos po nito ay bababa po kami ng Calawag, diretso po kami ng Lopez, bukas naman Agdangan, Padre Burgos, tapos saka na po namin iikutin ang lahat ng mga bayan sa ating lalawigan. But syempre, inuna muna namin kayo. Marami pong rason kung bakit po bumaba ang inyong maglingkod muli dito sa bayan ng Tagkawayan at bumisita sa inyo. Ilan po dito ay para i-implement ang patuloy na programa na ginagawa ng ating pamalang panlalawigan. At ito po ay pag-alalay at pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Nitong nakaraang taon ay naging masyadong mahirap para sa atin dahil isipin po ninyo mga kasama, makalipas ng 6 na taon na hindi po tayo bisitahin ng bagyo, ay bigla na lang noong 2014, 2 bagyo kagad ang dumaan sa ating lalawigan. Bagyong Glenda na talaga naman naramdaman na natin, at buti na lang kamo yung Bagyong Ruby ay ambon-ambon lang ang ating naramdaman. But sa ambon at hangin na nadala ng 2 bagyo, ang isang sektor na tunay na nahirapan po dito ay ang sektor ng agrikultura. Mga palayan na nalunod, mga taniman na nasira, mga magsasakang hindi makapaglaot. Kaya minarapat po ng ating administrasyon na sa mabilis na paraan ay umagapay at tumulong kaagad sa mga kababayan nating dapat bigyan ng prioridad ng ating pamalang panlalawigan. Pagkatapos po ng Bagyong Glenda, wala pa pong 3 araw, ay dumiretso po kaagad si Governor J.J. Suarez sa bayan ng Tagkawayan kasama si Mayor Jojo at namahagi ng relief goods. Wala pa pong 1 linggo nang umalis si Ruby, si Webster Letargo, ang aking Chief of Staff na nandito po pala, palakpakan po natin si Web. After 3 days, nasa Tagkawayan at namahagi kagad ng relief goods sa mga mangingisdang hindi makalaot dahil hindi po pinayagan ng Coast Guard. At ito pong dala-dala po namin mga kasamang mga relief goods, ito pong nakapack sa DSWD. Mga kasama, palakpakan po natin si Ma'am Sonia Leison, ang aming DSWD. Nandito po siya. Ito po ay tulong po namin sa inyo. Tulong po namin sa inyo dahil alam natin, ang pagbangon naman natin ay hindi kaagad-agad. Ang pagbangon po natin ay isang prosesong dapat hindi pinapababayaan ng ating pamalang panlalawigan. Hindi lang po relief goods ang dala ng inyong maglingkod. Kasama din po dito ang mga seedlings, mga pananim na itutulong po natin sa lahat ng mga magsasaka dito sa bayan ng Tagkawayan. Ang pangalawang rason kung bakit bumisita na naman si Gob, mga kapitan, ito naman ay para sa inyo. Sa buong lalawigan ng Quezon, wala pang isang barangay captain na nakakagamit ng kanilang Servisyong Suarez Health Coupon dahil hindi pa po nila ito hawak. Ang unang makakagamit ng kanilang health coupon ay ang mga kapitan ng bayan ng Tagkawayan. But with that being said, mga kasama, parati ko po itong pinaalala sa ating mga kapitan. At sana mga kasama, itong 2015 ay patuloy po natin itong gawin. Alam nyo, hindi po pwedeng araw-araw si Gob nakakabisita sa ating ospital. Ang problema ko po kasi mga kasama, pag ako po ay bibisita sa ating ospital, ay ako po ay pinaghahandaan. Pinagagandang ospital,
nililinis, at mukha namang nakangiti ang lahat ng mga empleyado ko doon. Ang problema po, ang pag-alis ni Gob. Pag umalis si Gob, saka na naman po nakakarating sa akin ang mga reklamo na hindi daw sila inaasikaso ng maayos. Ang mareklamo na masusungit daw po ang mga nurse at mga doktor na nagtatrabaho dyan. At kailangan pang pakiusapan para lang asikasuhin ang mga pasyenteng dapat tulungan. Ito po mga kasama isang bagay parati ko pong ipinaaalala sa lahat ng Chief of Hospital natin. Na ipinagbabawal ni Governor J.J. Suarez ang mga masusungit na nurse at abusadong doktor. At dahil hindi ko po ito nababantayan araw-araw, mga kapitan, pagpunin po ninyo ng QPO ninyo, sabihin po ninyo doon sa pagbibigyan ninyo, kung hindi kayo binigyan ng tamang atensyon pang medikal, isulat ninyo kung ano ang ginawa, kung sino ang gumawa, kung kailan niya ginawa, ibigay nyo sa akin at ako po ang magdadalito kay Governor J.J. Suarez dahil ang alam ko, hindi ito pinapayagan ni Governor J.J. Suarez. Meron po tayong isang karanasan mga kasama, hindi ko na po sasabihin kung anong bayan at anong ospital. Kapitan mismo ang sumulat sa akin. Ang sinabi sa akin, Gob, meron po ditong isang doktor. Ang lahat ng pasyenteng kanyang inaasikaso ay binibigyan niya ng kanyang reseta. Kaso lang ang mga reseta naman ay hindi magamit sa loob ng ospital at kinakailangan pang bumiyahe yung pasyente doon sa isang private na pharmacy. Inimbestigahan namin. Inalam namin. Ang nakita po namin sa investigasyon, mga kasama, hindi lang pala coded ang kanyang reseta. May sketch pa para hindi mawala yung pasyente papunta sa botika. At ang rason, mga kasama, ay yung doktor na yun ang may-ari pala ng botika. Diyos ko po, Rudy. Abay nalaman namin, inimbestigahan. 6 months suspended si doktor, walang sahod na natanggap mula sa probinsya. Pagkatapos ng 3 buwan, nagmamakaawa na po sa akin. Kung ang sinasabi, Gob, pasensya na, hindi ko na po ito ulitin. Makabalik lang po ako sa trabaho dahil nahihirapan na po ang aking pamilya. Ang sabi ko po sa doktor, Dok, kung nahihirapan po ang pamilya ninyo, isipin nyo naman kung ilang pamilya ang pinahirapan din ninyo. Sa ilang taon yung ginagawa yun. Kaya pasensya po kayo, 6 months po ang sentensya ninyo sa akin. Ngayon, hindi na po siya nag-i-issue ng reseta papunta dun sa kanyang butika. Ngayon, nag-i-issue na siya ng reseta papunta sa pharmacy na pagmamay-ari ng pamalang lalawigan ng Quezon. So iparating niyo po sa akin mga kapitan. Dahil alam ko po, ang daming dumadaing sa inyo, ang daming nagre-reklamo. Idaan niyo po sa tamang sumbong, sa tamang proseso, at aaksyonan po natin ito. May bago din po tayong programa mga kapitan. At mga kasama, magandang malaman po ninyo ito. Mayor, ito'y napakalaking tulong sa inyo as sa Sangguniang Bayan. For 2015, ito lang po ang binigay sa ating taon ng PhilHealth. Binibilang ko po kasi at kinikwenta ko. Taon-taon ang probinsya ay gumagastos ng 15 million pesos para mamahagi ng PhilHealth sa ating mga kababayan. Ang kagad na tinanong ko, doon sa 15 milyong pisong PhilHealth na ibinibigay natin, ilan kaya ang tunay na gumamit ng kanilang PhilHealth membership? Abay siguro mga 20% o 30% lang. Sabi ko, napakalaking investment na hindi naman natin fully na-utilize. Kaya ito pong pagpasok ng 2015, sa sino man may a-admit sa ating mga district hospital, Lopez, Gumaca, kasama na rin Webang Tagkawayan, ano? Nasa ba si Web? Nandiyan yata si Web. Kasama na rin yata ang Tagkawayan, and we'll make it a point na kasama ang Tagkawayan dun sa ating PhilHealth scheme, point of care.
at Quezon Medical Center. Pag hindi po kayo PhilHealth member, dahil sayang pong PhilHealth ngayon, meron na po silang no balance billing. Ang ibig sabihin nun, wala po kayong babayaran kung kayo magkakasakit. Pag hindi po kayo member ng PhilHealth at ipinasok kayo sa ospital, automatic, i-enroll po namin kagad kayo para maging member kayo ng PhilHealth. Ay, huwag muna kayo pumalakpak at hindi pa tapos si Go. At dahil sa hirap ng buhay ngayon, mga kasama, lahat ng presyo ng mga gamit nagtataasan. Pati presyo ng bawang, mataas na din ang presyo. Mga kasama, ang 2,400 ay mabigat din sa atin. Sa ordinaryong pamilya, mabigat ang 2,400 pesos. Kaya ang gagawin po natin, i-member po namin kayo, i-enroll po namin kayo maging PhilHealth member pagpasok niyo sa ospital, at yung 1,200 ng 2,400 ay sagot na po ni Governor J.J. Suarez. Akin na po yun. Di isipin ninyo mga kasama, meron kayong kabarangay, napainom, nagmotor, na aksidente. At ang sabi sa kanya ng doktor, maghanda ka ng 50 mil at kailangan natin bakalan niyang hita mo. Yun ay kung hindi siya member ng PhilHealth. At dahil ngayon meron ng no balance billing ang PhilHealth, sa halagang 1,200 pesos na lang, dahil yung 1,200 ay sinagot na po ni Gov, mabibigyan po natin siya ng tamang no balance billing service sa ating mga ospital. Di maganda mga kasama. Ang isang naging problema po namin ni Mayor Jonas nung binisita po tayo ng Bagyo ay nung dumaan si Glenda, 4 na araw ko pong hindi nakausap ang mayor ninyo. Down lahat ng communication lines, walang signal ang Smart, walang signal ang Sun, walang signal ang Globe. Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa Tagkawayan. Yun din mga kasama ang naging problema ko sa lahat ng bayan sa ating lalawigan, pati po sa barangay nung bumagsak ang ating mga cellular sites. Ang mahalaga po sa akin ay ang komunikasyon. Dapat sa panahon may kalamidad ay agad nating naipaparating sa bayan, sa lalawigan, kung ano ang nangyari sa inyo at kanong akagad ang kailangan ninyo. Kaya for 2015, palalakasin po natin ang communication natin, mga kapitan, sa isa't isa. Lahat ng barangay sa bayan ng Tagkawayan ay bibigyan po namin ng handheld radios. Bawat barangay, okay? Si Mayor Jojo will have his own radio facility and base sa kanyang munisipyo. Ititrain po namin kayong mga kapitan kung paano gagamitin ito. Dahil meron po itong kailangang maalala na pag may bagyo, ibababa muna ang antena. At pag maganda na ang panahon, sakay aakyat ulit. Ang kagandahan po nito mga kasama, pagkatapos ng bagyo, may raradyo nyo kagad kay Mayor kung anong kailangan ninyo, kung may mga tulay tayong hindi madanan, kung may mga kalsada tayong wasak na wasak, kung meron tayong mga barangay na isolated na hindi natin alam, at least to radio, maitatawag ninyo. At pag naitapon nyo kay Mayor yan, maitatapon ni Mayor yan kay Gov, dahil ako ay may sariling radyo na rin. Pwede pa nga mangyari habang bumabiyahe ako pa Tagkawayan at bibisita sa inyo, iraradyo na rin po sa akin. Ang bawal lang po iradyo sa akin ay Gov, paalala po namin sa inyo, piyesta po sa amin sa susunod na linggo. Yun naman ay tutulungan natin kagad. Mga kasama po ito sa Disaster Preparedness Program natin. Ang inyong mga tanod ay lahat ay dadaan sa masinop at maayos na disaster training. Kasama po ng training nila, Kapitan, para sa iyo to, bibigyan po natin ang tanod ninyo ng new set of uniform at gamit. Kasama po doon mga kasama ay mga kagawad ng barangay. At syempre, kung bibigyan po natin ang tanod, kagawad ng barangay, BHW, tuwing may convention naman tayo, may natatanggap sila. Daycare, meron din po silang natatanggap.
mahirap naman ang mga kapitan ay wala din pong uniform. Dapat may uniform kayo. Kaya kasama din po kayo sa bibigyan ng uniform. At kung kayo po mga kasama ay naniniwala sa pungsoy, ang sabi po nila, ang swerteng kulay sa taong 2015 ay ang kulay ng berde. So with that being said, mga minamahal ko po mga kapitan at mga magsasaka, mga isda, mga kababayan ko po sa Tagkawayan, patuloy po natin i-implement ang ating mga programa. Kanina, may nagbubulungan po kami ni Mayor Frondoso. May dinaanan po ako ditong organic farm. Dito po sa may, mga 200 meters lang Tinanong ko si Mayor, baka pwede namin dyan na rin ilagay yung model nursery farm ng halamang gamot. Dahil ito din po sa isa sa mga programang pinopromote ng provincial government ngayon, ang paggamit at pagpapalaganap ng halamang gamot dito sa ating lalawigan. Si Gobernadora, dahil okay na po siya, nakakabawi-bawi na sa kanyang katawan, siya naman po ang bababa sa mga daycare centers natin at health centers. Ang mga daycare at health centers natin, nag-prioritize po kami sa Tagkawayan ng mga daycare centers na makakatanggap ng DVD, TV at instructional materials para sa ating mga bata. Kaya ito ang mga MSWDO natin. At mamimigay din tayo, Mayor Jojo, ng tamang timbangang pambata. Hindi na po yung bathroom scale at hindi na po yung parang timbangan nasa palengke. Yung talagang tamang timbang na bata, timbangang pambata. Alam mo, may lumabas na pag-aaral tungkol sa ating probinsya na napakataas daw po ng level ng malnutrisyon. At nung inalam ko kung bakit, ang ginamit pala nilang timbangan ay yung timbangan na pang bathroom. Titimbangin muna si nanay, kukunin ang timbang, kukunin si baby, ABC, tapos nakatitimbang ulit. At kung ano ang diferensya, yun ang timbang ng bata. Ay hindi naman po pwede yun. Dahil hindi eksakto ang timbang. Kaya ngayon, mga health centers will be receiving their proper weighing scale para sa ating mga bata. Kaya kung mapapansin nyo mga kasama, marami sa mga ipatutupad na programa ni Gob ngayon ay nakafocus sa pagpapalakas at pagpapaganda ng serbisyo ng ating mga barangay. Dahil ako naman po ay patuloy naniniwala na ang kaunlaran ng ating lalawigan ay dapat nagsisimula sa barangay. Kung maganda ang nangyayari sa barangay, napapansin po natin ito sa mga bayan. At kung maganda ang nangyayari sa bayan, maganda rin ang nangyayari sa lalawigan. Dapat mag-umpisa po tayo parati sa barangay. Kaya po sa inyong lahat, mga minamahal ko pong mga kababayan, maliban po sa ating pagpapatawag ngayon sa mga magdadala at mag-uuwi ng inyong mga biyaya na galing sa probinsya, siguro pinoproblema po ninyo yung tricycle at kung ano man ang gastos pa ninyo para madala ito, sagot na rin po ni Governor J.J. Suarez. Kaya bayan ng Tagkawayan, maraming salamat po. At higit po ako nagpapasalamat sa patuloy na suporta ni Mayor Jojo. Mayor Jojo, very touching yung message mo at umasa ka, Mayor, kay Gob, walang politika, walang dilaw, walang asul, walang puti, walang orange, walang pula. Dahil sa mata ni Gob, lahat po tayo ay kulay berde. Mabuhay po tayo lahat at mabuhay tayo ng Tagkawayan.